Yamang nagdadala ng pagdurusa si Satanas, bakit pinahihintulutan pa rin ng Diyos ang kanyang pag-iral? Maraming tao ang nagtatanong nito sa gitna ng pagdurusa. Bakit napakahirap ng buhay? Bakit dumarating ng sunod-sunod ang sakit, alitan at tukso? Bakit puno pa rin ng pakikibaka, kahinaan at pagkabigo ang buhay kahit naniniwala na sa Diyos? Kaya't may mga tanong na sumisibol sa ating puso. Hindi ba't lahat ito ay sanhi ni Satanas? Kung gayon, bakit hindi na lang siya tuluyang wasakin ng Diyos? Sa katunayan, napakadali para sa Diyos na wasakin si Satanas. Ngunit pinipili ng Diyos ang mas malalim at ganap na landas ng kaligtasan. Kung winasak ng Diyos si Satanas sa simula pa lamang, maaaring mas kakaunti ang pagdurusa ng sangkatauhan. Ngunit ang problema, hindi pa rin makakakilala ang mga tao sa kanyang sarili, ni tunay na makilala ang Diyos. Hindi mauunawaan ng mga tao kung ano ang pakiramdam ng mabihag sa kasalanan, kung ano ang ibig sabihin ng malinlang ng kasinungalingan at mapangibabawan ng pagnanasa, o kung ano ang tunay na kalayaan at kabanalan. Gaya ng isang taong hindi pa nagkakasakit na hindi lubos pinapahalagahan ang kalusugan, at ang isang tao hindi pa nalugmok sa kadiliman na hindi nananabik sa tunay na liwanag. Ang pagdurusang nararanasan natin ngayon ay naglalantad sa tunay na itsura ni Satanas. Hindi ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng lantad na kasamaan, kundi sa pamamagitan ng mga bagay na tila makatuwiran at maginhawa at kapaki-pakinabang. Paggamit ng pera at tagumpay upang patunayan ang sariling halaga, paggamit ng pagnanasa at kasiyahan upang punan ang panloob na kawalan, ginagawang mas makasarili ang mga tao, ngunit mas nag-iisa. Pinapaniwala ang mga tao na hawak nila ang kanilang buhay, ngunit sa huli ay natutuklasan nilang hindi man lang nila makontrol ang kanilang mga emosyon, pagnanasa at takot. Kaya bakit hindi winawasak ng Diyos si Satanas? Dahil nais ng Diyos na malinaw na makita ng tao at kapuutan at tanggihan si Satanas. Sabi ng Diyos, dapat makita ninyo na ngayon na ang dahilan kaya hindi pinupuksa ng Diyos si Satanas sa panahon ng kanyang pagliligtas sa tao ay para maaaring makita ng malinaw ng mga tao kung paano sila nagawang tiwali ni Satanas at kung gaano sila nito nagawang tiwali at kung paano sila dinadalisay at inililigtas ng Diyos. Sa huli, kapag naunawaan ng mga tao ang katotohanan at malinaw nang nakita ang nakakapanglabot na itsura ni Satanas at namasdan ang napakalaking kasalanan ng pagkatiwali sa kanila ni Satanas, pupuksain ng Diyos si Satanas, ipapakita sa kanila ang kanyang pagiging matuwid. Ang planong ng Diyos ay hindi lamang upang talunin si Satanas, kundi upang tunay na iligtas ang mga tao. Ang planong ito ay hindi umiikot kay Satanas, kundi sa kung gaano kalalim ang pagkatiwali ng tao at kung anong uri ng kaligtasan ang tunay nilang kailangan. Sa huli, hindi lamang ganap na matatalo ng Diyos si Satanas, kundi lilinisin din niya ang mga tao sa pamamagitan ng katotohanan at palalayain sila mula sa pagkaalipin at pagkakalooban ng tunay na buhay. Kaya nais mo bang malaman kung paano unti-unting ilantad ng Diyos ang mga pakana ni Satanas at kung paano niya tayo inililigtas mula sa pagdurusa, pagkatiwali at pagkaalipin? Inaanyayahan ka naming sumali sa aming fellowship upang magbahagi at maghanap ng sama-sama at unti-unti mong mauunawaan ang mga hiwagang ito